Hello everyone! This is Yetrens channel. So ngayon, sa oras ngayon is kailangan natin bigyan ng ating alaga ng kanyang lunch. So time na sa lunch ng aking alaga. So ngayon, eto nga, bigyan natin siya ng porridge kasi hindi naman siya nakakain ng mga matitigas. So ang aking alaga pala ay isang 96 years old. At ngayon, siya ay nakaupo sa wheelchair kasi hindi na siya makatayo. So ngayon, bigyan natin siya ng pagkain kasi parang gutom na ata to. Pakainin natin siya. Okay. Dahan-dahan lang ating pagpakain. Iwan, mainit yun. Yan, yummy. Man-man sila. Siya pala ay isang Taiwanese. Ang tawag namin sa kanya, ang tawag namin dito, pag matandang babae is, tinatawag namin siya ng ama. It means lola. So, pakainin natin ang ating lola para makakuha pa siya ng, kasi ang wish ko sa kanya, hiningi ko talaga sa Panginoon na kukuha siya ng 100 years old. So, willing ako mag-alaga sa kanya hanggang 100 years old. Talagang pinagdasal ko hanggang sa makatapos ang aking anak na nag-aaral bilang nursing. Ang hirap din magpaaral ng nursing kung sakali palipat-lipat ka ng alaga. Kasi dito sa Taiwan, pag namatay na yung alaga mo, kasi talagang priority namin dito is mag-alaga ng mga matatanda. So, tinatawag sa amin dito is live-in caregiver. Walang ibang tao dito sa bahay, kundi kami lang dalawa. Yung iba naman, nagtatrabaho bilang live-in caregiver, nandun yung mga employer or anak ng alaga. Iman man sila. So ako, swerte lang kasi kami lang dalawa dito at wala yung mga anak niya. Dito, talagang inalagaan ko siya ng mabuti para naman long life siya. Ngayon, nag-alaga ko sa kanya is nasa 4 years na. Nilalagaan ko siya 4 years. Kaka 4 years lang ng last December. Kasi dito sa Taiwan ay pag ang kontrata mo is nagsasign ka 3 years talaga. So sa kanya, nakapagtapos na ako ng 3 years. So nagre-renew lang ako kasi may pinapaaral ako ng nursing. Ngayon, sa awa ng Diyos, ang aking nursing is 3rd year na. So, next year, hopefully, makagraduate na siya at masaya ako kasi hindi ako palipat-lipat ng alaga. Kasi pag namatay yung alaga mo, talagang hahanap ka na naman ng panibagong alaga. Hindi gaya dyan sa Middle East, pag OFW tayo dyan, talagang isang bahay lang at saka yun lang. Yung employer mo na yun hanggang sa pagtapos, hanggang sa makauwi ka. Dito, iba. Kasi ang sinasaynan mo namin is pag-alaga ng matanda. Pag wala na sila, so ibig sabihin, automatic na na-cut off yung kontrata mo. Maghanap ka naman ng panibagong alaga at panibagong kontrata na naman. So sa awa ng Diyos, ang aking alaga is malakas siyang kumain. Talagang alagaan mo lang sila ng mabuti para long life. At bigyan mo sila ng mataas na pasensya kasi ang aking alaga is Alzheimer. Ang hirap kaya mag-alaga ng isang Alzheimer. 100% or 101% talaga ibigay lahat-lahat na pasensya mo para sa kanila. Ayan, busog na siya. So dito, meron akong fresh milk na nag-blend ako ng saging. Ito yung ginagawa kong juice para sa kanya. So, sobrang healthy talaga mga Mars, no? Yan, yummy. Ganito kami dito. Ngayon, ang weather namin dito is magandang weather kasi lumabas yung araw. Pero kahit lumabas yung araw, still malamig pa rin. Yan. Before, nag-alaga ako ng matanda, 2 years lang yun.
Yun, 2 years lang talaga. Hindi ko natapos yung kontrata ko doon kasi namatay yung aking alaga sa edad ng 96 years old. So, pagkamatay niya, time yun ng pandemic. So, automatic, may broker kasi kami dito, automatic na hahanap na naman kami ng panibagong alaga. So, dito ako napunta sa kanya. Pero, pagpunta ko dito sa kanya, talagang sobrang paghihirap ko. Lahat ng adjustment, pagtitiis, pinagdaanan ko. Grabe, sobrang pagtitiis at paghihirap ko dito sa kanya bago ko nakuha yung loob niya kasi kakastart pa lang ng kanyang Alzheimer. At saka yung mga anak niya, hindi alam na papunta na sa Alzheimer yung nanay nila. Akala nila is normal pa yung utak ng nanay. Kaya ayun, sa gabi, hindi matutulog, bungangera, sinungaling, lahat-lahat gagawin niya para mag-away kaming dalawa. Talagang ilang beses na ako gusto siyang layasan. Kaso pandemic sa time na yon, so hindi madali sa kanya na kanila na i-release nila ako. Ako din, hindi din madali maghanap ako ng panibagong alaga sa time na yon. Kaya tinitiis ko ang 1 year. 1 year talaga ang adjustment ko dito. Ngayon sa awa ng Diyos, talagang wini-wish ko na aabot pa siya ng 100 years old at mapatapos niya ang aking nursing. So ngayon dito, pakainin ko siya dito sa biniblender ko na banana with fresh milk. Yan, busog na yan siya. Kunti lang naman to, kasi hindi naman yan makaubos damihan. Kunti lang naman to. Malamig. Lamig yung kamay niya kasi malamig ngayon. So, yan lang aking pag-share sa aking pag-aalaga ng aking matanda. Ayan, so, dito kami sa Taiwan, nagtitiis. Ayan po. So, thank you for watching and please subscribe my channel and like naman po. Support lang po tayo kasi hindi po tayo sikat. Bye-bye!